General Luna, hindi tulad ng karamihan sa mga pelikula tungkol sa mga bayani, ang isang ito ay nakapagsasabi ng nakakahimok na kwento tungkol sa makinang at nagninangas na general. Sa pelikulang ito, inilalarawan si Antonio Luna bilang isang tunay na tao, puno ng mga birtud pati na rin ang mga kamalian. Pinasisiglo nito ang isang espesyal na uri ng pagmumuni-muni na kailangan natin sa muling pag-iisip ng ating sariling estado ng pagiging makabayan at pakiramdam ng nasyonalismo at nasyonalismo. Ang pelikulang ito ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan hindi lamang ang buhay ni Luna kundi maging ang makasaysayang konteksto ng kanyang pakikibaka at kabayanihan. Ang choleric Filipino general na si Antonio Luna bilang kung ano ang nakita ko mula sa pelikula ay may ganitong kakilala bilang isang, mainit ang ulo, na individual ngunit siya ay higit pa doon. Nakikita ko si Antonio Luna bilang makapangyarihan, madamdamin at matatag. Siya ay mabangis at hindi natatakot na sundin ang gusto niya. Siya ay may isang napakakomplikadong personalidad na siya ay lubhang makapangyarihan at may kakayahan ngunit napaka-emosyonal din. Makikita ko siya kung siya ay nasa tamang mga tao na nakapaligid sa kanya bilang isang napakahusay na general at kayang gawin ang anuman. Ngunit kapag napunta siya sa madilim na bahagi, ang kanyang mga demonyo, at wala sa balanse maaari siyang maging isang kakilakilabot na malupit, na may kakayahang gumamit ng kapangyarihan para sa pagkawasak at pagmamanipula. Siya ay walang takot sa anumang pananakop at hindi utters kaninuman. Hindi siya kumukuha ng kahit kanino. Sa labas ay nakikita ko siyang matigas, misteryoso at hindi masisira. Sa kaibuturan, siya ay medyo marupok at komplikado. Siya ay may ganitong malalim na karunungan ngunit kadalasang kasama nito ay sama ng loob at paghamak sa karaniwang tao. Nirerespeto niya lang talaga.